babawasan para po siguradong aksyonan nito? No, we will act on it this week. Buhay pa ba yung fourth impeachment complaint na sinasabi? As of now, wala pa eh. So, I think we have given them enough time. So, we will have to transmit the impeachment complaints within this week. Do we say na dead in the water na talaga itong impeachment complaint ngayong 19th Congress? Do we say dead in the water na po itong impeachment? Hindi naman eh, kasi nga anytime, 1/3 of the members can endorse it, can sign a complaint in my presence, and then diretso yun sa Senate. Hindi na dadaan sa Committee on Justice. Pero sabi niyo sir, wala po kayo naririnig sa fourth impeachment? Wala pa kaming tatanggap na court complaint or additional endorsers of the 3 complaints. Yun na nga sir, so patay na. Hindi naman. Break na sa Thursday. Ang kanta nga habang may buhay, di ba? Sir, sabi ng makabayan, parang binobola niyo na lang po sila na may fourth impeachment complaint. Eh kung wala naman talaga, ba't hindi niyo pa po gawin na Hindi, meron talagang nagbabalak. Pero up to now, wala pa. So, we will have to act on it So this week. may nagbabalak? Kailan po sila huling nagkakipag-usap sa inyo? Hindi, yung inisip nila, yung fast track. Para the process will just require their signature of the complaint and then immediately transmittable to the Senate yun. Is that still possible at this point Yes, in it's time? still, Kasi anything is possible. matagal na po na bring up yung fourth impeachment but there have been no additional So far, wala pa. But yun nga, they're looking for the fast track process, no? Which will override all these requirements, no? Once they file with 103 or more congressmen, diretso yun sa plenary and then Senate agad. Sir, when was the last time that you talked Last week. sa movers behind the Yes, fourth impeachment? yes. And what did they say po? Well, they are still looking for endorsers, and then they're looking at the complaints kasi they want a simplified complaint. How many do they have now, sir? Well, there are about 8 articles of impeachment. No, I mean, endorsers. Wala silang sinasabi eh. But right now, walang additional endorsers kami na tatanggap doon sa 3 complaints. No, you said kung coming from the majority, how many are there? Wala silang masabi sa akin kung ilan. Basta ang target nila yung fast track process, which is at least 1/3. Isa natin kayong 10 to 12 before, sir. Yes. Nadagdagan ba yun, sir? The same number. Yeah. Sir, itong fourth impeachment, sabi niyo may 8 articles? Sabi sa Hindi. Ito yung 3 complaints, no? They're looking at a simplified complaint para mabilis yung trial. Sir, with what happened in the past, na parang wala naman po nangyaring paggalang, hindi lang po ba parang dinidribble nyo na lang itong impeachment, tagal, tapos, after elections na lang? Well, I don't know how to dribble, no? So, Sir, pero nabanggit ba nitong mga nagpo-push for the fourth impeachment na open sila na after elections na lang? May ganun po ba silang nababanggit sa inyo? no. Sir, may instructions Okay. ba sa inyo na huwag muna i-forward sa... Walang instruction sa akin. Yun lang nakikiusap itong magpa-file sana ng fourth complaint na huwag ko muna i-transmit. But I think we have given them enough time, so we have to act on it this week. Kung Arlene, kanina nakausap po namin si Secgen, nasa opisina pangaraw po niya itong tatlong impeachment complaints, pero ini-insist niya na meron daw talagang fourth impeachment, and what they are trying to target is yun nga may pirma na raw ng 1/3 na may nakakumausap na po ba sa inyo trying to get your signature on a fourth impeachment? So far, wala pa po tayong update kaugnay dyan. Actually, mas kayo pa ang nakapag-usap, But, kung may fourth complaint, actually willing to wait naman kami for the fourth complaint. Kasi yun yung mahalaga eh. Magkaroon talaga ng mas pinakamaraming magsusuporta dito sa impeachment complaints. Pero isa din sa mga inaangal namin na napakatagal naman. Kasi yung process nito ay supposedly dapat ngayon ay nangyayari na. Kasi nga 10 days lang dapat di ba? Pagkatapos ibibigay na sa Justice Committee. So
willing to wait, pero sana magkaroon ng moves ngayong linggo na to. Kasi huling mga araw na ng Kongreso at dapat magkaroon ng action dito ang ating leadership. Hindi pwedeng pabayaan na walang nangyayari. So, we will wait kung ano yung fourth complaint, but at the same time, we are demanding, no? Panawagan namin, nagde-demand kami na magkaroon na ng aksyon kaugnay dito. Kasi ma'am, hindi ba yung nakaka-wonder na, syempre di ba, parang sure signatures na kayo, bakit wala kang nakikipag-coordinate sa inyo? Hindi natin alam kung ano yung mga moves kasi mas leadership naman, mas majority naman ang supposedly ay magkakaroon ng action dito. So, we are still waiting doon kasi ilan lang naman kami sa minority at madali naman kaming madaling makapagpapirma kung sa majority yan kasi we are about 22, 23 persons lang sa minority. Pero last week na nga po ang session. Oo, last week na. Umaasa pa rin ba kayo o tingin nyo patay na yung impeachment ni Kasama? Yes, up until the last moment tayo, no? Ganun naman yung ating ano. And i-demand natin yon kasi kung kailangan ipanawagan ng taong bayan, lalong-lalo na kung merong mga efforts na harangan ito, talagang dapat mag-insist tayo lalo, maging aggressive tayo na alamin kung sino ang mga humaharang dito. And I believe yung presidente kasi nag-declare kasi siya ng mga kung ano-anong sinabi niya tungkol dito sa impeachment complaint kung saan ngayon apektado yung ating mga kongresista. Hindi pwedeng mixed signals pag ganyan eh. Ang usapin kasi dyan, kailangan magkaroon talaga ng transparency and accountability. At yung accountable dito ay yung Vice President. At dapat talaga, no, kung mismong presidente yung nagsasabi ng ganito, dapat lang no, na papanagutin nila yung isa sa mga pinakamataas na posisyon sa ating bansa. So si Presidente ang cause ng delay? Well, oo. Sa lumalabas ngayon, ano, kasi kung hindi, very easy lang naman sa kanila yon eh, na i-declare. So, bakit hindi? So, ibig sabihin, kung nagkakaroon ng mga mixed signals na yon, ganun yon. Pero, sabi ko nga, ang mapagpasya pa rin naman dito yung taong bayan eh. Kung talagang naniniwala and nakita naman natin yon sa mga survey ng nakaraan, kung gaano karami ang humihingi ng accountability kaugnay dito sa nilustay na pera ng 125 million ng confidential funds. Dumudulo pa nga yun sa usapin ng ilan ang mga gusto na or ayaw ng confidential funds and intelligence funds sa ating bansa. Ma'am, actually naman daw po this week, parang this week yung dead list that ni Section. Well, we hope. Pero, magkakaroon po ba kayo ng mga kilos protesta to urge? Well, there are talks ngayon kung paano yung magiging ways forward ng mga complainants and mga mga endorsers natin kasi mahalaga kasi yung no. So mga actions na ganyan, importante na napaparating natin kung ano yung gusto nating ipaunawa. So I believe merong mga pag-uusap, pero kung as to the details hindi pa po ako privy. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari. But there will be siguro actions, no? Kung rally man yan, kung ano man yan, di ba? Magkakaroon at magkakaroon. Sa bahagi kasi namin, up until the last moment, even after the Congress, even the pagkatapos hanggang sa pagbalik natin, we will hold accountable yung mga naglustay ng pera sa ating bayan. Sa makabayan, yun kasi yung prinsipyo namin. Kailangan pong tuloy-tuloy yung pagpapanagot sa mga ganyan na usapin. Kasi kung hindi, ano na lang mangyayari sa atin kung hindi tayo makapagpanagot ng mga mga opisyal ng ating bayan na nagkakaroon ng mga ganitong katiwalian at korupsyon. Pero kung hindi gumalaw yung impeachment sa office ni Section ngayong linggo, may pag-asa pa ba pag nagbalik yung session? Well, oo, kasi meron pang last session di ba? Meron pang June 2 onwards, 2 weeks pa yon eh.
na pwede pang pag-usapan. Ang Committee on ang Justice ay pwedeng 30 days, 'di ba? 60 days bago siya magkaroon ng committee report. Pero that is the parang pinaka-maximum na niya. Ito kasi pwede naman nilang pag-usapan na o sige, kung may 1/3 na, pwede na yon ipasa sa Senate. So yun yung natin. Oo. So you don't think na dead in the water nito? Hindi pa, not until the last moment. Yun. May hope tayo, not until the last moment. Pero kasi ma'am, pag nagkaroon ng fourth impeachment, parang mababaliwala na yung first three kasi yun na yung ipo-forward sa Yes, oo, ganun nga ang mangyayari. Kasi we will work on that, no? Kung ano ang workable sa atin at pinakamabilis sa atin na maipasa yon at magkaroon kaagad ng judgment, yun yung gusto nating mangyari. So kung ganun, pag-usapan namin kung paano yon. At saka yan naman, bubuo naman yan ng pool of lawyers di ba? Kung paano ang prosecution doon sa Senate. So probably mag-uusap-usap palagi ang mga complainants as katulad din ng pag-uusap namin nitong mga complainants and endorsers. But you don't feel na parang dinidribble lang kayo? Well, nung mga nakaraan kasi